Librong Itim, an anthology of short Philippine horror stories. Volume 5, copyright 2018 by Precious Pages Corporation. 13th Floor, by Maureen Nika Bilakwata. Narrated by Lenny Ilaw. Ako si Jean, 21 taong gulang. Mula sa Zambales ay nagpunta ako sa Maynila para magtrabaho at para hanapin ang tatay kong matagal ko nang hindi nakikita. Wala akong balak na humingi ng kung ano sa kanya. Gusto ko lang malaman kung buhay pa ba siya at gusto ko ring ipaalam sa kanya na patay na si Mama. Mula kasi nang umalis siya sa bahay ay nawalan na kami ng komunikasyon sa kanya. Ito na po yung down payment ko, sabi ko kay Mr. Tan, sabay abot ng pera sa kanya. Siya ang may-ari ng apartment na napagdesisyonan kong tuluyan habang nandito sa Maynila. Itong apartment na niya kasi ang may pinakamurang upa, kaya kinagat ko na. Halika na, ipapakita ko na sa iyo ang kwarto, sabi niya at dumiretso na kami sa elevator para umakyat. Makalipas ng ilang sandali ay bumukas na ang binto ng elevator at bumaba kami sa 12th floor. Habang naglalakad, napansin kong medyo makalat ang hallway at patay-sindi ang mga ilaw. Oh, eto na pala ang kwarto, sabi ni Mr. Tan. Kinuha niya ang susi sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto. Sinulyapan ko muna ang kwarto bago tuluyang pumasok. Malinis naman iyon at maliwanag. Nilinisan ko na yan. Kung may gusto ka pang ayusin, ikaw na ang bahala. Pasensya ka na pala dahil makalat ang hallway. Wala naman kasing umuupa ngayon dito sa 12th floor, kaya hindi ko masyadong napapalinisan. Ikaw pa lang at saka yung nasa 12 siyang nandito. Kaso, aalis na siya, kaya mag-isa ka na lang bukas, paliwanag niya. Natuwa ako nang malamang walang masyadong tao sa palapag nito, dahil tahimik akong tao at ayaw ko nang masyadong maingay. Kung may kailangan ka, tawag ka lang sa akin, sabi pa ni Mr. Tan. Pagkatapos ay nagpaalam na siya. Ako naman ay nagsara ng pinto at nagsimula ng mag-ayos ng mga gamit. Habang abala ako sa pag-aayos ng mga damit ko, narinig kong may kumakalabog sa itaas ng kwarto. Parang may nabasag na kung ano. Ipinagsawalang bahala ko lang iyon at nagtuloy-tuloy sa ginagawa. Makalipas ng ilang minuto, ay mayroon na namang nabasag. May nag-aaway yata, hula ko. Natatawa pa ako dahil naisip kong siguro ay may mister na gabi nang umuwi, kaya na flying saucer ng asawa niya. Umulit-ulit ang ganoong pagbagsak. At sa tansya ko, ilang dosena na ang nabasag na plato o baso o kung ano man iyong nababasag. Natapos ko na't lahat ang pag-aayos ng mga gamit ko, pero hindi pa yata tapos ang away nila. Ang nakakapagtaka lang, wala naman akong naririnig na nagbabangayan. Tatayo sana ako para pakinggan kung may nag-uusap ba sa itaas. Pero laking gulat ko nang biglang may pumutok. Baril! Ilang putok ng baril ang narinig ko mula sa taas, kaya dali-dali kong kinuha ang cellphone ko at tinawagan si Mr. Tan. Mr. Tan, ako to, si Jean. May baril po yata. Dito sa taas, may nagpaputok ng baril. Sumbong ko. May ilang segundo rin siguro ang lumipas bago nagsalita si Mr. Tan. Baka sa labas nang yun. Hindi po, Mr. Tan. Dinig na dinig ko. Galing dito sa taas. Sa mismong taas ng kwarto ko. Narinig kong napapalatak si Mr. Tan bago nagsalitang muli. Sandali, hintayin mo ko dyan. Kalmadong sabi niya. Hindi ba kayo tatawag ng pulis, Mr. Tan? Tanong ko. Umiling lang siya habang pinipindot ang 14 sa push button ng elevator. Noon ko lang napansin na wala ang 13th floor sa mga numerong pagpipilian. Nang marating namin ang 14th floor, agad naming pinuntahan ang kwartong nasa mismong itaas ng kwartong tinutuluyan ko. Dinukot ni Mr. Tan ang susi mula sa kanyang bulsa at binuksan ang pinto. Oh, paano namang may magpuputok ng baril dito?
Walang tao sa kwartong ito. Wala rin nangungupahan sa floor na ito kagaya ng sa floor mo. Mababakas sa mukha niya ang pagkainis dahil na rin siguro sa pang-aabalang ginagawa ko. Pero kasi gusto ko pa sanang ipilit na narinig ko talaga ang mga putok ng baril. Kaya lang, pansin kong napapakamot na siya sa ulo. Pasensya na, Mr. Tan. Baka nga guni-guni ko lang iyon. Pinabalik na ako ni Mr. Tan sa kwarto ko at sinabihan pang matulog na. Baka daw pagod lang ako kaya kung ano-ano ang naririnig ko. Pagbalik ko sa sariling kwarto, dumiretso na ako sa kama at nagpa siya ng matulog. Pero oras na ang lumipas at heto ako, nakapikit lang at gising na gising pa rin ang diwa. Hindi ako makatulog. Reklamo ko sa sarili habang hiling haligtad sa kama. Tulong! Napabangon ako nang marinig kong may sumigaw mula sa itaas. Isang boses ng babae na sinundan ng iba pang boses. May matanda, may bata. Tulong! Sabay-sabay na sigaw nila. Sinubukan kong tawagan uli si Mr. Tan, pero hindi na niya ito sinasagot ang phone niya. Kaya tumakbo ako palabas ng kwarto para humingi ng tulong sa ibang nangungupahan. Saktong paglabas ko ay nabangga kong isang babae na bitbit ang maraming bag. Nagmamadali siya at parang may tinatakbuhan. Miss, narinig mo ba yun? May nagkakagulo sa taas. Ay ewan, aalis na ako sa lugar na to. Ayoko na! Takot na takot ang mukha niya habang sinasabi iyon. Hindi pa man ako nakakasagot ay kumuripas na siya ng takbo at iniwan na ako. Tulong! Ngayon ay mas malakas na ang mga sigaw. Nagpa siya akong akyatin muli ang 14th floor, pero gaya kanina, nakita kong walang tao roon. Kinilabutan ako dahil naisip kong baka may multo roon, kaya mabilis kong tinungo ang elevator para bumaba na. Lalo pa akong natakot nang maalala ay yung babae kanina na takot din. Baka multo yung tinatakbuhan niya. Ano ba? Bumukas ka! Halos sampasin ko na ang mga buton, pero ayaw pa rin bumukas ng pinto. Wala akong nagawa kundi magpunta na lang sa fire exit na sa hindi ko malamang dahilan ay may mga nakapakong kahoy at parang sinadyang hindi padaanan sa kahit na sino. Pinagsisipa ko ang mga kahoy na nakaharang sa pinto at agad naman niyong bumigay dahil sa kalumaan. Halos di pa rin ko ang hagdan sa pagmamadali. Pero natigilan ako nang madaanan ng exit door ng sumunod na palapag. 13th floor? Nagtatakang tanong ko. Ang buong akala ko ay walang ganito ang building na ito. Dahil na rin sa walang numerong 13 sa elevator. Takot pa rin ako pero sa halip na magtuloy-tuloy sa pagbaba, ay itinulak ako ng mga paa ko papunta sa pintong ngayon. Dahan-dahan ko iyong binuksan. At nakita ko ang liwanag na galing sa mga ilaw at naamoy ko na parang may nagluluto ng menudo. Nagulat ako nang may biglang tumakbong mga bata, kaya sinundan ko sila ng tingin. Dahilan para tuluyan akong makapasok sa 13th floor. May mga nanay na nag-uusap, may mga bata naglalaro sa hallway. Mayroon pang kumakanta at nagigitara sa isang tabi. Para akong napunta sa ibang lugar dahil ang layo ng hitsura nito sa hitsura ng hallway na dinadaanan ko noong kararating ko pa lang doon. Naguguluhan man, ipinasya kong lapitan ang ilang babaeng nag-uusap para magtanong. Pero nagulat ako nang biglang may batang tumakbo at tumagos sa katawan ko. Sa sobrang gulat at takot ay napatakbo ako pabalik. Sa pintong pinanggalingan ko. Pero hindi ko pa man ito nararating, ay may narinig akong putok ng baril. Isang lalaking may hawak na mahabang baril ang kalalabas lang mula sa isang kwarto at pinagbabaril ng ilang beses ang isang lolo. Mr. Tan! Sigaw ng lalaki. Nagkagulo ang karamihan at nagsitakbo pero mabilis silang pinagbabaril ng lalaki. Naging napakabilis na mga pangyayari at ang kaninang malinis na hallway ay napuno na ng dugo ng mga taong nabaril. Patuloy sa paglalakad ang lalaking namaril, papalapit sa kinatatayuan ko. Akala ko ay ako na susunod niyang papatayin, pero nilampasan niya ako na parabang wala ako sa lugar na iyon, na parang hindi niya ako nakikita.
Sinundan ko siya ng tingin at nakita kong huminto siya at naupo sa tapat ng fire exit. Nigmuni-muni siya at saka muling tumayo. Kinuha sa bitbit na bag ang isang galon. Binuksan na yun at saka ibinuho sa hallway. Nang maubos ang laman ng galon, ay inihanda niya ang kanyang barel at pinaputukan ng sahig. Mabilis na nagliyab ang buong paligid at kasunod niyon, nakita ko siyang hinawakan ng baril ng pabaligtad at itinutok iyon sa kanyang bibig. Pumikit siya, ngumiti, at pagkatapos ay umalingaw-ngaw sa buong paligid ang isa pang putok. Hindi ko kinayang tingnan ang itsura ng lalaki, kaya napapikit na lang ako. Nang imulat ko ang mga mata ko, ay wala na ang mga bagay na nakita ko kanina. Tanging ang makalat, mabaho at puro agyo na hallway na lang ang nakita ko. Lumabas ako ng 13th floor na nangangatog sa takot at lumuluha. Hindi ko alam kung paano ko nagawang bumaba pa ng hagdan. Basta, nang medyo kumalma na ako, ay natagpuan ko na lang ang sarili na nakaupo sa isang upuan, kaharap si Mr. Tan. "Bakit ka pumasok dun?" Nag-aalalang tanong niya. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, ay tinanong ko siya kung ano ang nangyari sa 13th floor. Ikinuwento niya na 10 taon na ang nakararaan. Isang nangungupahan ang sinabihan niyang palalayasin na niya. Dahil bukod sa hindi na ito nakakabayad, ay inirereklamo ng mga nasa katabing kwarto. Adik daw ito sa droga at bastos pa. Ikinuwento rin ni Mr. Tan ang ilang mga kaganapan na katulad ng nakita ko. Ang pamamaril ng lalaki sa mga inosenteng tao, ang pagsunog nito sa buong palapag ng gusali, at ang pagpapakamatay nito. Ipinakita rin ni Mr. Tan ang ilang clippings mula sa dyaryo na naglalaman ng tungkol sa mga naganap noon. Kaya pala isinara niya ang buong 13th floor. At kaya rin pala walang nangungupahan sa 12th at 14th floor ay dahil sa mga pagpaparamdam ng mga namatay. Napuluha akong muli nang bumalik sa isipan ang lahat ng nakita ko kanina. Ang mga namatay, ang sunog, at ang taong pumatay sa kanila. Ang sakit para sa akin na ganoon ang sinapit ng mga inosenteng taong naninirahan dito. Pero ang mas masakit ay ang malaman na ang dahilan ng kalunos-lunos na pangyayaring iyon ay isang taong matagal ko nang hindi nakikita, ang aking ama.